Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po ang ating Global na Tayo team. And of course, sa ating pong Master Control, si Mr. Milo Jonela, sa ating Warka, si Hero, and of course, ang ating Executive Producer for today, Mr. Jerome Toledo. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type labang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayon na rin po sa iba't ibang palig ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi rin po mawawala ang ating live audio streaming para sa ating on-time, real-time broadcast sa inyo pong mga cellphones. Android po man yan or iPhone. Alright? I-download nyo lamang po ang ating PBS radio app. So, please, we join you to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our YouTube channel sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Para po sa araw na ito, sa ating episode na ito, napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan, especially dito sa loob ng ating inang bayan, sapagkat makakasama po natin for the first part of our program ang National Irrigation Administration, opo, NIA, sa pangunguna po ng ating NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Naglaan po kasi ang pamahalaan ng 63 bilyong piso na pondo para sa National Irrigation Administration ngayong taong 2026. At ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati sa paglulunsad ng Mahayag Dam Project sa Zamboanga del Sur na ang naturang pondo ay gagamitin sa mga programang pang-irigasyon sa buong bansa. At para po makakuha tayo na mas detalyadong paliwanag at direksyon mula sa National Irrigation Administration, nasa linya na po natin ang ating butihing Administrator, Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po, Administrator Guillen. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Sir Ray, good morning. Naimbag na bigata po. Naimbag kabigat din po po sa inyo at sa ating National Irrigation Administration. Administrator, matanong lang po namin, medyo itong pondo is naiulat na 63 billion pesos. Batay po dito sa pondong ito, ano bang mga flagship projects na inaasahang gagawin o matatapos sa loob ng taong ito gamit ang pondong iyon? Well, yung mga flagship projects, alam naman ho natin malalaki yan. Ano po? So, sisimulan ngayong taon na ito, yung pagtutuloy ng Balog-Balog multipurpose dam dyan po sa Tarlac. Ano po? Ilang presidente na po ang gumawa yan. Hindi nila natapos. So, gusto ng Pangulo natin, President BBM, tapusin na po natin yan. Ano? So, isa yan. Ang isa pa pong malaking project natin is yung Tumawini River Dam sa May Isabela. Yung isa naman po sa yung Panay River Basin. At alam naman natin kung gaano ka magbaha doon sa Panay, ano? Lalo doon may Capiz area. Yes. Uh-huh. So malaking bagay din po yun. Yung Halaor Dam, yung pagtatapos po ng irrigation facilities niya. Actually, yun yung pinakamalaking budget ng NIA ngayon. No? Abot yun ng 6 billion. At yun din pong Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Makikinabang po dyan na tatlong probinsya, no po? At marami pa pong iba, Sir Ray. At, and of course, yung mga solar pump irrigation natin, yung repair and restoration. At yung natitira naman, pampasweldo naman natin sa mga tao natin. Alright. Dito po sa 63 billion pesos na budget for 2026, ilang porsyento po, kasi marami po kayo nabanggit na mga bagong proyekto at mga existing na projects, pero ilang porsyento po mapupunta sa pagtatayo ng mga bagong dam laban naman sa pagkukumpuni ng mga lumang dams? Well, alam niyo po kasi ang mga dams natin
yung mga irrigation facilities natin, nasa front line po yan pagka bumabaha, ano po, pag may masamang panahon katulad nung inaugurate namin ni Presidente kahapon. Mhm. 1967 yun na-construct, nasira noong mga last 3 years, dahil dun sa sunod-sunod na baha at bagyo. So, marami rin ganyan sa buong Pilipinas ngayon. Repair and restoration po yun, At of course, mas madali kasi natin gawin yon. Mas Mhm. mura pati. Mhm. And then may mga bago din tayong mga dams. So, ano lang po yan, tinitignan po namin kung ano yung priority at yun Mhm. lang po inuuna natin. Alright. Kasama rin sa plano ito, ano po, Administrator, nabanggit nyo nga itong solar power pump irrigation na inyong isinusulong. Matanong lamang po namin para na rin po sa kapakanan ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano po itong teknolohiya na ito at magkano ang aktual na matitipid ng isang magsasaka sa gasolina o kuryente kapag lumipat sila sa isang solar powered pumps? Sino ba yung magme-maintain ito? At kasama ba sa plano ng National Irrigation Administration ang gawing 100% ang lahat ng pump irrigation sa buong bansa? Yes, tama po yan. Dahil bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung isang solar pump irrigation natin sa may Kamsur, Dati-dati ang binabayaran nila diyan monthly is 500,000 pesos monthly, no? Now it's down to, meron din kasi silang mga mine-maintain pang ibang mga facilities nila, so it's down to 7,000. Ang laki ng diferensya, Nagkabaon-baon nga sila ng utang diyan, Mhm, mhm. Yun pong solar pump irrigation ay makakalibre na po ang ating mga farmers sa fuel. Hindi lang yun, may chance pa na makapagbenta sila ng extra na power na ma-produce nila dito sa mga local electric companies. Alright. Pero siyempre ang ultimate goal nitong National Irrigation Administration, especially with all of these new technologies, ano po tulad nitong solar powered pumps, Administrator, is to sabi nyo nga, to assist and provide assistance productivity para sa ating mga magsasaka. So, gano'n na ba tayo kalapit sa pangarap na mapababa ang presyo ng bigas ng palay? Of course, pag napababa natin yung presyo ng inputs, Administrator, inaasahan natin na bababa ang presyo ng bigas. Lalo pa ngayon, Administrator, medyo tumataas ngayon ang presyo ng bigas sa mga lokal na merkado. So how close are we in achieving this, na mapababa ang presyo ng palay ultimately para maibenta bilang bigas sa merkado? Alam niyo, very very tricky po kasi yan. Ang totoo niyan, hindi mo naman pwedeng pababain yung lahat across the board yung presyo ng bigas. Kung sundan natin ang formula ng NIA, na-attain na po natin ito. Hindi naman lahat ay bebentahan mo dapat ng murang bigas. Sa amin sa NIA, yung 80%, ibebenta mo siya ng tamang presyo. Kami, 42 pesos, Tapos yung 20%, ibebenta mo naman siya ng 20 pesos. Pagka ganun po ang formula mo, kumikita ka ng around 18%. Every roll ng pera mo, halimbawa, yung 1 million mo, bibilhin mo ng 20 pesos dapat yung palay. Pag 20 pesos, di ba, ano na yon? Mahal na yon sa Yes, pambili yes. ng Oo. palay. Oho. Kasi minsan 10 pesos, 12 pesos lang yan. So sa formula po namin, kahit ikwentahin mo, Kare, kung meron kang 1 million, bumili ka ng 20 pesos na palay, di meron kang 50,000 pesos na 50,000 kilograms na palay, yan, i-convert mo na sa rice yan, 63%, may 31,500 ka na bigas. Yung 80% noon, ibenta mo ng 42. Meron ng mahigit 1 milyon ang pagbebentahan mo niyan. Tapos yung yung 20%, ibenta mo naman ng 20 pesos. Ang total ang pagbentahan mo yan, mga 1,180,000 Wow. Ibig sabihin, sa isang ikot ng pera mo, kumikita ka ng 18%, which is napakalaki na. Oo. So, na-attain na dapat yan. Kaya hindi naman dapat lahat bentahan mo ng 20 pesos dahil siyempre, pag ganon, magsasuffer naman yung mga farmers natin. Yes. Dapat binabalansa lang po. Socialized pricing. Yun yung word na socialized pricing, tulad ng nabanggit ni Administrator Gillian. Pero bukas ba kayo ang National Irrigation Administration sa pagkikipag-collaborate o pagkikipagtulungan sa private sector para po sa pagtatayo pa ng ilang pang mga
sabihin natin, multi-purpose dams or maging mga katulad nitong solar-powered pump irrigation system? Yes, of course po. Ang sistema naman natin, bukas po tayo sa public-private partnership. And of course, dito sa GAA natin, kung meron pa tayong makuhang ODA, okay lang po Mhm. kami kasi alam mo yung pag nagtayo ka ng dam, may bawi ka dyan eh. Mhm. No? Unlike flood control, wala kang bawi dyan. Sa dam, meron kang Mhm. patubig, Mhm. meron kang hydropower, bulk water, aquaculture, tourism. Ang dami mong bawi ho dyan eh. So, flood control pa. So, worth it talaga na magtayo ka ng maraming dam. Alright, okay. Pero ito yung susunod na tanong, Administrator. Alam naman natin na nababanggit at madalas na pag-uusapan ngayon, issue ng korupsyon. Paano po Yes, sir. masisiguro ng NIA na ang bawat piso ay makakarating sa mga proyektong pang-irigasyon at hindi mawawala sa korupsyon? Magandang tanong po yan, ano po. In fact, nung nakaraang linggo lang, last 2 weeks, nagpunta ho si Senator Win Gatchalian. Nag-conduct po siya ng tour study sa ating mga projects at kinausap niya yung ating mga Irrigators Association at inalam kung paano tayo mag-implement ng project. Mhm. Nalaman po niya, no, kasi sa NIA meron kaming tinatawag na right project, right price, right quality. Dito pa lamang po sa right project, 3 na po ang dapat mong dapat mong tugunan diyan eh. Tao, lupa, tubig. So, halimbawa, meron bang lupang patubigan? Mhm. Pag chinek mo na 'yan, sunod na tanong, meron bang source of water? Dapat i-check mo rin 'yan, no? At isa pa, meron bang yung mga tao gusto ba nilang magsaka? Mhm. Kailangan kasi ang NIA po kasi, ang kaibahan ng NIA pag nag-construct ng project, sinasabay po niya yung pag-empower capacity development sa mga Irrigators Association. Binubuo po namin sila as IA, Irrigators Association. Okay. Nire-register natin sa SEC para sila ang katulong namin na mag-maintain at mag-operate. Mhm. Yung flood control po kasi, inilalagay nila, sabi nga ng Senator Win, doon sa walang tao. Si NIA, Okay. naghahanap Oo. siya ng Oo. tao. Mhm. Oo, so iba po yung sistema namin sa NIA. Lahat ng projects ng NIA, katuwang namin ang Irrigators Association. Mula sa pag-identify ng project, Mhm. sa bidding, nandyan sila. Sa contract signing, sila po ang magwi-witness. Meron pa kaming pre-construction conference na kung saan sasabihin nilang ini-explain sa mga end users kung ano yung deliverables ng contractor at sila rin po ang required na magtrabaho sa project. Ang katwiran ko po kasi pagka yung mga end users ang magkatrabaho, meron silang malasakit para maiwasan natin yung substandard. Mhm. Siyempre, pag may pangit na paggawa doon, magrereklamo yung mga trabahador, di ba? At pagkatapos po niyan, sila rin kasi ang nag-a-accept ng project for their Okay. maintenance and operation. Mhm. Dahil hindi po nagtatapos sa pag-turnover ng project ng NIA yung trabaho namin. In fact, yung pag nag-operate na yung system, bawat ektarya po na mapatubigan nila, binabayaran namin sila ng 500 pesos. Uy! So talagang interesado sila na makapagpatubig. Teka. Totoo ba may narinig ko? incentive. Administrator, binabayaran nyo pa sila ng 500 pesos per Per hectare. hectare. Na mapatubigan nila. May subsidy po Wow. kami sa kanila. Hindi lang yun. Kung may kanal, binabayaran pa namin sila ng 800 pesos per kilometer sa maintenance ng kanal. Ba? Pinapagamit pa namin sa kanila na taniman nila ng gulay. Ganun po. Iba ang sistema ng NIA sa highways kasi. Hindi siya apple to apple. Oh, wow. Okay. Sige, pero lahat itong sinasabi niyo subsidy na binibigay ninyo, 500 per hectare, tapos kung may canal irrigation, 800. All of those subsidy, galing lahat yan sa pondo na NIA. Tama po. Yung 63 billion na sinasabi niyo kanina, hindi naman po lahat project yun eh. Mhm. May operation and maintenance din doon. Ayun, okay. Pero, Yung mga fuel ng pumps, Mhm. NIA nagbabayad. Yung maintenance ng mga lahat ng facilities, NIA din po nagbabayad. Mhm. At bukod doon, again, meron pang 500 pesos per hectare yung mga IAs, farmers. okay. Kasi alam niyo po, ganito yan, Kare, ang naniniwala po kasi ako na lahat ng libre kasi naabuso yan eh. Di Mhm. ba? Mhm. Libre na yung patubig ngayon eh. Yes. So sino ang magpe-prevent ngayon sa mga farmers na kapag ikaw ang nandun sa bukana, Mhm. hindi lamang farm mo ang papatubigan mo, gagawa ka pa ngayon
ng fish pond mo, di ba? Okay. At wala nang nakarating na tubig sa dulo. Mhm. So ngayon, itong mga Irrigators Association, dahil mas gusto nila na mas marami yung mapatubigan, ipagbabawal nila yung mga yan, yung mga pang-aabuso sa tubig. Actually, alam niyo, tama yung nabanggit nyo, Administrator Gillian, sapagkat sa Tarlac, ako tubong, yung kabataan ko galing ako Tarlac at magsasaka rin naman po yung mga ninuno at mga magulang ko. Isa yun sa mga nagiging problema sa irrigation, lalo na sa government, yung irrigation na umaasa. Tulad ng nabanggit nyo, pag nasa harapan yung may-ari, yung parte ng lupa, di ba, 1 hectare nasa harapan, at ika nga nasa bukana nung dinadaluyan ng tubig mula sa irrigation, hinaharang para mauna silang ang naapektuhan yung mga ibang mga ektarya ng lupa na nasa likuran na hindi kagad napapatubigan hanggang sa Kaya nagkakaroon meron ng epekto silang na asosasyon mamatay. po kaya namin in-empower sila ng ganon para po may power sila. They have the power to control yung distribution ng tubig. Wow. Okay. Hindi ho pwedeng i-turn over mo sa kanila nang walang asosasyon. Mag-aaway po yung mga yan. Okay. Ay, minsan yung away na yan, namuuwi pa sa patayan eh. Tagaan. Oh, So, anyway, okay. So pero matanong ko lang po, Administrator, 'di ba nabanggit nyo ano na ngayon, libre na 'yan, 'di ba? Yung irigasyon, wala na silang binabayaran. Pero gaano karami na ba ang pag-uusapan nating ektarya na napapatubigan ngayon ng NIA or at least target nyo for this year 2026 as compared dun sa 2025? walang napapatubigan na po natin ngayon, nasa 1.6 million hectares. Yan ang firm up service area ng NIA. But yung operational is nasa 1.2 mahigit, I think, no? Dahil yung mga 400,000 na yan, may kailangan din na repair and restoration. Alam niyo naman, wala namang QRF ang NIA. So kailangan i-repair natin kasi natatamaan ng kagaya nung Mahayag Dam, di ba? 8,000 hectares yun. Pero na-restore na natin. At ang target po namin dati po nung bago pumasok sa NIA, ang yearly turnover nila was at 20,000 hectares eh. Pero nung ako na po, na-triple po natin yan, 60,000 yearly tayo. So yan din ang target po natin ngayon. Okay. Matanong ko lang, last question na lang po to, Administrator. Yung po bang pagiging local government official nyo, para sa mga hindi nakakaalam na mga nanonood, nakikinig sa atin. Pero ito, madalas ko naman nababagit ito kapag nakakapanayam ko si Administrator Gillian sapagkat alam niyo po ba na si Administrator Gillian ay naging outstanding mayor ng naging isang outstanding local government official. At ito bang experience niyo dito sa pagiging local government official ay kaya niyo na-apply ngayon dito sa National Irrigation Administration? Yes, tama po yan. Modesty aside, civil engineer po ako by profession. So yung technical, alam ko po yung gawin yan. Kaya yung mga projects namin ngayon, nakita mo naman, Sir Ray, yung Mahayag Dam, dapat 2 years yun eh. Natapos namin ng 10 months. Yung ni-repair namin dyan sa Nueva Ecija, na siphon, dapat yan, 6 na buwan nga yun eh. Tinapos lang namin ng 6 na linggo kasi alam ko kung paano gawin yung Alam kong i-explain sa kanila at alam ko kung paano pagkakasunod-sunod ng trabaho para mabilis. At yun ang dinidemand ko sa aking mga tao. So when it comes to yung trabaho, na alam ko kung paano siya patakbuhin na mabilis. At pagdating naman sa side ng mga farmers, naintindihan ko rin dahil dati nga po tayong mayor. In fact, Sir Ray, yung binabanggit yung isang award namin sa Galing Puok, yan po yung wealth creation in agriculture. Yes. Yan yung ginawa natin sa PIDDIG. So, yung Galing Puok, yan po pinaka-prestigious award na pwede mong matanggap. So, meaning, alam ko kung paano mag-create ng wealth. Hindi lang poverty alleviation na ito, Sir Ray. Wealth creation in agriculture, na yan ang ginagawa namin ngayon sa NIA. Nag-create kami ng mga cooperatives nila, ina-strengthen namin sila. Ina-empower natin yung mga farmers natin. Hindi natin sila binibigyan ng dole-out lang. Gusto natin na-empower sila. Gusto natin ng isang sustainable and inclusive na pag-angat ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa mga rural areas. So, in-implement lang na po natin yan, Sir Ray. Alright. With that, Administrator, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programa, and we wish you all the best sa iyo
at sa National Irrigation Administration. Maraming salamat po, Administrator Maraming Gillian. salamat po sa Radio Stagnina po. Ang ating pong butihing administrator ng National Irrigation Administration, Engineer Eddie Gillian. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Isang dying medium na raw ang radyo, pero sa katotohanan, nananatili pa rin itong tanyag at patuloy na naaabot ang karamihan sa mga tao. Maaaring nagbago o nakisabay na rin ito sa makabagong panahon sa pamagitan ng internet at streaming, pero ang radyong ating nakasanayan ay nananatili pa rin sa isa sa pinakamahalagang daluyan para sa parehong libangan at pagpapakalat ng impormasyon. Ako si Alberto Bonsoy Condinato. Hey, this is Jay. Ito si J. Mark Dagala para sa Radyo Pilipinas. Happy World Radio Day at patuloy na maghatid ng balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang inyo pong shortwave broadcast station, international broadcast ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ayan. At sa ating po, ikalawang bahagi ng ating edisyon ngayon ng Global na Tayo, kahapon po kasi, February 12, formal nang sinimulan ng House Committee on Electoral Reforms and Suffrage ang serye ng mga nationwide public consultation para sa Anti-Political Dynasty Bill. Ang unang bugso nito ay ginanap sa Carmona City, Cavite. Layunin nitong kumuha ng saloobin mula sa iba't ibang sektor tulad ng youth sector, mga LGUs, NGOs, bago pinal na buuin ang bersyon ng batas. Lalong-lalo na, isa ito itong Anti-Political Dynasty Bill na sinertipikahan o inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang doon sa 21 priority bills na gusto niya maipasa come June this year, 2026. At para po tayo makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito kung nasaan na itong anti-dynasty bill, anong mga konsultasyon na nangyari at ano pang maasahan natin tungkol dito sa anti-dynasty bill na ito, makakasama po natin ang ating pong chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Representative Adyong, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga rin at magandang umaga po sa iyong mga taga-subaybay ng iyong programa. Alright, maraming salamat po Representative Adyong sa pagpapaunak po ninyo sa aming programa ngayong araw na ito. Kahapon po, February 12, nang magsagawa kayo ng public consultation tungkol dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Kamusta po ang naging talakayan sa public consultation na ito? Bakit ang lalawigan ng Cavite ang napili na unang lugar na pagdausan ng public consultation? Well, naging lively naman yung usapin, no? Maraming mga participants nagsabi ng kanilang individual na posisyon. At yung tanong mo, bakit Cavite? Dahil unang-una ang gusto natin mangyari ay magkaroon ng mas wider na consultation. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, yun ang initial na gusto ng komite na magkaroon ng pagtatalakay nito sa publiko. So, ang sana na initially na ang plano sana natin is marami pang lugar. Kaso because of the time constraint, as na-mention mo nga, ay naging parte ito doon sa LEDAC priority ng Presidente. Opo. At gusto niya ito mapabilis yung takbo ng konsultasyon. That's why ang minarapat natin ay yung mga lugar na medyo accessible at mas mabilisan ang pagpo-hold ng public consultation. So, bagamat hindi natin na-pursue yung gusto natin na medyo marami-raming lugar ang mapuntahan, ay in-anticipate natin na yung participation ng publiko ay mas ma-secure natin para at least may semblance of ownership yung public in the process, no? Kaya apart from the fact na limitado yung oras, binibigyan natin sila ng pagkakataon na may share din nila ang kanilang opinion, no? Kahapon nga maraming tao, 1,500 yung dumalo. Hindi lang sa Carmona, hindi lang mga lokal na residente ng Carmona, but even as far as Laguna, sa Southern Luzon, dumating po sila doon. Kaso nga lang, dahil sa limited time that we had, ay binigyan naman natin sila ng survey form
para makuha din natin yung kanilang posisyon. And we open yung chance nila, yung access nila to submit to us yung mga kanilang posisyon. So, kung mayroon man silang mga position papers galing sa kanilang mga grupo. So it's not really the it's in Carmona City, but the participants were coming from other areas. So we are expecting also in Cebu that not just local residents of Cebu, but even those who are living nearby, kung pwede, nearby provinces ka makapunta. So this is how important. Nakita natin na invested talaga yung tao dito dahil hindi lang mga local residents ng Carmona ang pumunta, Yes, but yes. even outside. Nga, invested ang tao dito sa issue na to. Alright. So similar expectation that we will be seeing in the next week's public consultations, which will be in Cebu and in Cagayan de Oro. Okay. So yung po ang schedule ng public consultation sa Cebu at saka sa Cagayan de Oro. Ano po yan? For next next month Tama po po yan, yan. naka-schedule, Congressman? Ano po? Yung pong sa Cebu at saka sa Cagayan de Oro, kailan po ang at least tentative schedule? Ang tentative schedule po natin sa Cebu would be 19, and the following day sa Cagayan de Oro naman po tayo on the 20th. Alright. Speaking of ito pong kauna-unahang consultation dito sa Cavite, which you said nga po, hindi lang naman at mga taga Cavite dumalo, marami ang nakilahok dito, as far as Laguna, at iba pang mga lugar. Talaga nakita nila yung interest nila. Pero matanong lang po namin, Representative Adyong, ano po ba yung naging, sabihin na nating concern, kung meron man, nito pong mga dumalo sa public consultation, na napansin ninyo na concern, na common concern na gusto nilang iparating at gusto nilang mabigyan ng solusyon? Well, sa Mutsari, maraming mga issues, hindi lang limitado dun sa anti-political dynasty. Essentially, yung panawagan nila is good governance. Of course, andyan yung corruption na sinasabi nila. In fact, gusto nilang i-qualify nga yung political dynasty to specifically refer to corrupt officials. So I think yung mga residente doon, because of what they have experienced sa pamamalakad sa Carmona City, they don't necessarily agree that all political families are all bad. Actually, tama naman yun kasi it's not really about the family or the concentration of power, ika nga, but it's how one is actually used the mandate and the authority given to the people. So yun ang kanilang unang pinaabot sa atin, and we understand that. Number two is yung sa mga karamihan sa mga nagsalita din is yung paano mo strike yung balance between those who are running with so much resources compared to those who are do not have that much resources to compete in an election. So makikita natin yung concern nila na yung dapat mas you don't only speak about wider participation, but you also speak about equal opportunity for others to be heard during electoral processes, how to campaign. So I think that goes to the issue of campaign financing. Kaya nga sabi ko, maraming mga napag-usapan doon na hindi saklaw ng anti-political dynasty per se, but it covers actually issues, yung other election-related concerns. Kaya sabi ko baka it's time also to revisit yung Omnibus Election Code. Titingnan natin kung paano natin mapaganda pa yung kasakalukuyang batas na yan. Pero ang explanation natin naman sa kanila ay ito'y constitutional mandate. Na very clear po, na-specify po sa Article 2, under Section 26 of the said of 1987 Constitution, na naka-spell out naman talaga. Yun nga lang, hindi natapos nung mga framers ng CONCO yung deliberasyon nila. That's why ang sinabi nila doon sa section na iyon, sa provision ng Constitution na iyon, ay nasa kamay ng Kongreso ang pagbibigay buhay, pagbibigay buhay sa definasyon kung ano yung anti-political dynasty. So this is exactly what we're doing, na
gusto natin mag-arrive tayo into a common understanding or at least acceptable definition of what constitutes anti-political dynasty. So, yun po yung ating tinatrabaho ngayon. Alright. Okay. Sa initial po na hakbang ninyo at sa mga public consultation, gusto ko lang, para lang po magkaroon tayo ng idea, lalo na yung mga nakikinig sa atin. Kasi parang ang isa sa mga bone of contention dito, ano po, Representative Adjong, yung term na dynasty. Okay. Ano ba yung magiging pinanakahulugan ng dynasty sa ilalim ng inyong komite? Ito ba hanggang second degree of consanguinity lang ba ito? O itutuloy ang hirit ng ilan na hanggang fourth degree? Sa ngayon kasi may 24 na tayo na panukalang batas version sa ating komite. So hindi lang po isa yan. So medyo challenging po kung paano po natin yan i-reconcile all 24. Pero sa nakita po natin, base po doon sa ating pagkakaroon ng assessment over all these 24 measures, ang karamihan po dyan ay second degree of consanguinity and affinity. So kung titingnan po natin yung number of these measures as compared to the other that proposes fourth degree, mas marami po yung mga authors na nagsasabing second degree yung kanilang determinasyon ng prohibition sa mga kandidato na tatakbo o makikilahok sa eleksyon. Ayun. So second degree, at least yun yung majority na nakikita po ninyo. At saka sir, meron din po tayong legal basis kung tutuusin sa SKA law, second degree po ang kanilang prohibition. Sa Bangsamoro region, meron din po silang electoral code na naipasa few years ago na nagsasabing second degree yung prohibition nila. So meron pong mga existing laws na ang ini-observe is yung second degree prohibition. Okay. So when we say second degree, Representative Adjong, this means yung magulang, anak, kapatid. Tama po ba? Magulang, kapatid, asawa, anak. Yun ang second degree. Ito palagi ko nakarating na rin po sa inyo itong question na ito, Representative Adjong. Halimbawa, okay, District 1, halimbawa, mag-asawa sila, tumakbo, mayor, yung isa tumakbo, vice mayor. Pero alam nilang bawal. Halimbawa, kung napasa na yung dynasty bill, anti-dynasty bill, ang gagawin ng iba, lilipat ng ibang distrito, hahanap ng residency ng 1 year para mapulfill yung requirement na yun. Tatakbo ngayon bilang mayor naman sa kabilang distrito. Ito po ba na ma-address din ng anti-dynasty bill? Titingnan po natin yan kasi hindi naman po, bawal naman po, I guess, yung issue na nyo kasi that also covers the right of abode, no? Wala naman po nagpumipigil unang-una sa pag-transfer ng isang tao sa ibang lugar, no? That's under the Bill of Rights. That's one thing that we also need to consider. Number 2 is yung nga po yung issue ng papaano natin ililimit kasi may succession or may simultaneous. May mga nagsasabi po since yung ibang interpretasyon, no? Kaya nga po being a chairman, I really have to balance it out because either way, meron talagang ayaw pumayag. Yung iba naman pinapropose. So whatever is the outcome of this proposed legislation, definitely I'm expecting others will not be satisfied. So kailangan po natin din balansehin with constitutional rights, no? Ng ating taong bayan, especially those who are willing to participate in an electoral process. And also versus that of the right of the people to choose their leaders, because ultimately the sovereignty rights in the people, and that also includes their right to choose their leaders. So titingnan po natin yan kung how would we implement the prohibition, whether it would constitute only the degree of relationship or would it also constitute the movement of individuals from one area to another. So it's a really legal question that I guess the committee trying to provide answers to. No, that's why we invited not only election lawyers or experts, but we also invite yung mga framers ng constitution. Ano ba yung intention? Kasi kung
tayo po ng mga common na tao, even mga lawyers, no, very clear yung explanation. Yung gusto, yung sa section, sa article ng Constitution, provision in the Constitution. But gusto natin malaman what is really the intention of the framers. Yan. So that we oo. can also be guided na bakit ito nalagay at ano yung intention nila, no? That's why in-invite din natin yung framers of the Constitution. Wow. So let's see, may succession, may simultaneous holding, but as to the degree or klaro na po yun, may mga degree of civil relationship. But as to the area where one tries to offer himself or herself to the public, considering that it can also be construed by way of determining the constituency, kasi hindi ho magkakaiba yung constituent na bumuboto. Halimbawa, sa ibang distrito, iba naman yung constituent doon, dito sa ibang distrito, ibang constituent doon. So how do we balance it out by disqualifying a certain number of individuals by mere of from familial relationship? Well, can we say the same thing about itong tinatawag na pag-amyenda sa party list system Act, Congressman Adyong? Let's see po, sir. Yeah, let's see. Kasi we still have to discuss the party list reform. But definitely, isa po yan sa mga LEDA priorities ng ating Pangulo. What I'm trying to explain to you, Sir Reyes, as a chairman, these are the things that the committee needs to look into. Yes, We will oo. not leave any stone unturned. Ika nga. And we want to try as much as possible pass a legislation that is not only acceptable to the people but also constitutionally compliant and legally sound. Alright. So, can we make it sa June? Kasi di ba, Congressman, ang sabi ni Pangulo, gusto niya po, June. Yes. Yeah. We will see po. Of course, definitely, I cannot speak on behalf of the individual members ng House of Representatives, but judging the way the Malacanang is putting its weight on the subject matter, a lot supporting this measure. In fact, it's number one among the LEDAC Yes. priority legislations ng Pangulo. I'm sure it would definitely, give attention to, as far as how the proceedings and how it would be prioritized by the House leadership. And not to mention also Speaker Morgie D and Majority Leader Sandro Marcos, Representative Sandro Marcos, are among the authors of these measures. Yun na nga po, Congressman Adyong. Ano bang Sir, gustong... I'm sorry to cut you off. I'm actually about to go to a meeting. Sorry. Okay. Yes. Okay. Yeah. Opo. Well, Pasensya na po. So, Well then, maraming salamat po, Congressman Adyong, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you. alam ko po interesado po ang taong bayan. That's why you're asking some questions. And I guess sa marami pong pagkakataon na ma-explain po natin sa ating mga taong bayan Opo. yung panukalang batas na to. Marami pong salamat. Maraming salamat. Kami po dapat magpasalamat. Thank you very much po, Congressman Adyong. Sa oras po, Representative Zia Alonto Adyong, ang ating Lanao del Sur 1st District Representative, at siya rin pong chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Although, marami pa sana tayong tanong para kay Congressman Adyong. Pero yung iba naman ay nasagot at gist ng mga tanong ay nasagot niya. Ayan. Pero syempre, ang sanang itatanong ko, yung huling tanong ko kay Congressman Adyong is, ano ba ang mensaheng pinaparating dito ng administrasyon? Alam naman natin na sa Kongreso, sa House of Representatives, hindi lang sa House of Representatives, maging sa Senado, meron na tayong existing political dynasty. 'Di ba? Sa Congress, ilan ba ang pamilyang politiko? Sabihin na natin, let's call a spade a spade. The Marcos clan. The Marcos clan is a political dynasty clan. I think the Marcoses, the president mismo, does not deny that. Ang presidente, Marcos. Majority, I think floor leader sa Kongreso, Sandro Marcos. Diba? Senator Amy Marcos. Local government officials, may Marcos din sa norte. May mayor. Kung hindi man direktang Marcos ang apelyido, kamag-anak ng mga Marcos. 'Di ba? Romualdez. 'Di ba?
So doon pa lang mag-iisip ka na bakit ginawa ng pangulo 'yon? 'Di ba? Bakit niya pinarioritize ang anti-dynasty bill? Although sila mismo is a political dynasty clan. Alright? Okay, marami pa sa Senado, mga Cayetano, magkapatid. 'Di ba? Tulpo, magkapatid. 'Di ba? Oh, marami pa. 'Di ba? Marami pang iba. Ehersito at saka Estrada, magkapatid. 'Di ba? Oh, so ibig sabihin, why? Bakit? 'Di ba? Is it doomed to fail? Oh. Or talagang pinapakita lang dito ng Pangulong Marcos Jr. na kanyang administrasyon na he's willing to change yung mga lumang sistema sa politika to the extent na sila mismo maapektuhan. Okay? Ang problema ngayon dyan, ito, paano ngayon yan papasa? Okay, kasi ganito yan eh. So sa committee, may consultation, and pagkatapos ng mga consultation na yan, ito na, magdadraft na kayo ngayon ng resolution ng committee. Whether isusuportahan ng committee yung inyong resolution to back the anti-dynasty bill o proposal. Okay, o halimbawa, sabihin na natin sa committee, ilang members lang naman yan eh. Hindi naman yan katulad ng plenary. Halimbawa sa committee, 30 kayo doon. O 20 kayo doon. 20 congressman nagsabi, sige na nga, ipasa na natin yung anti-dynasty bill. Gumawa tayo ng resolution supporting that na maipasa. Okay. Pero dadaan pa ho yan sa plenary, sa Congress. Pag sinabi natin plenary, baka ano po yan, yung pagdidesisyonan, baka umabot sa plenary, pagdidesisyonan ng lahat ng mga kongresista, pagbobotohan. Okay? O. Alam naman natin, nasa House of Representatives, napakaraming magkakamag-anak. Di ba? Congressman, gobernador, di ba? Halimbawa, ang asawa is congressman. Yung asawa naman na babae, mayor. Tapos yung lalaki is gobernador. Tapos yung babae is congresswoman. Or, di ba, yung anak naman is vice mayor. Di ba yung mga ganun? Napakarami niyan. So how, ang ano doon is, paano yan masusuportahan? The objective intention is very good and is very noble. Di ba? Pero syempre, hindi natin masisisi yung taong bayan na mag-isip na papasa ba talaga yan. Okay? Although sinabi ng Pangulo, priority ko yan sa LEDAC. Pero ang tanong, papasa ba talaga yan? Or is it doomed to fail? Tayo naman kasi dito sa ating programa, we wish Representative Adjong all the best and his committee. All the best. Alam kong talagang pinagsisikapan po nila yan. At yan po ay para sa future generations ng mga Pilipino. Yang anti-dynasty bill na yan. Hindi na ho namin aabutan yan. O sabihin na natin kung abutan ko man yang maipasa yung anti-dynasty bill na yan. It's on my later years na already. Diba? Ang makikinabang talaga dyan, yung mga bagong henerasyon. Para magkaroon ng pagkakataon na lahat ng qualified na Pilipino, kaya may pera ka o wala, may laban kang tumakbo para sa isang local government position or national position. Diba? So, sana we wish Representative Adjong all the best kasi maganda naman yung ang intention at nitong batas na ito na pinarioritize ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngalan po ng ating executive producer, si Mr. Jerome Toledo at sa lahat ng ating nakatuwang sa pagsasaing papawid nitong ating programang Global na Tayo for our Friday edition, ito naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa Lunes para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.